Pilipinas, ang oras 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nabayaran mo na yung utang mo sa mga pledges mo, tapos i-reconnect ka uli, magbabayad ka ng rehabilitation. Matindi pa so, depende din yung rehabilitation kung magkano. Sila din ang magbibigay ng presyo nun. Okay, yung iba, yung rehabilitation is $5,000. Yung iba, dyan sa Pilipinas, umaabot ng 50,000 pesos or 100,000 pesos. Itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Meron po, meron. Nagulat ako doon Ako din. Medyo kanyon. Nasaan po yung victim na yun ngayon, Miss Arlene? Actually, nasa loob ng compound ni Kibuloy. At yun, Damdaming Bayan. Yan po ang tinig ng ni Miss Arlene Stone, ang exclusive interview po kanina ng 2x2. At medyo ito pong mga binitawan niyang mga salita, ito pong kanyang expose kanina ay mabigat po ito, mabigat po itong mga salita na ito na binitawan ni Miss Arlene Stone. Lalo na nga po nabanggit niya din ang pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing nakinabang umano, allegedly, sa mga biktimang babae ng human trafficking sa loob po ng KOJC compound. Yan po yung exclusive interview kanina ni Katunying at ni Ka Jerry sa kanilang programa. At isiniwalat niya nga rin po, napakinggan nyo naman po, at pinapapili umano ni Pastor Kibuloy si dating Pangulong Duterte ng babaeng kanyang natitipuhan at gustong gamitin. At kinumpirma dito na mayroon din biktima si dating Pangulong Duterte na ngayon daw po ay nasa loob pa rin ng Kingdom of Jesus Christ compound. At nabanggit niya rin po kanina, sinasabi niya na may perang involved kapag ka ikaw ay papasok at gusto mong manatili bilang miyembro ng KOJC. At yun pa nga po sa kanya, isa sa mga dating miyembro ng, sinabi niya rin po na may pledges sa kanilang samahan na kinakailangang bayaran. Pinapakinggan ko yung interview kanina. Kapag ka pala hindi mo na bayaran yun, ikaw ay magkakaroon ng disconnection notice. Sabi pa nga kanina ni Miss Arlene, parang Meralco lang daw na mayroong disconnection notice. Pero kapag ka itong mga perang ito na nabayaran mo naman, o itong pledges na ito ay nabayaran mo, ikaw ay makakabalik o muling babalik doon sa KOJC. Miyembro ka na ulit. Kasi kapag ka hindi nakabayad, tinitiwalag sa samahan ng miyembro at makakabalik lang kapag ka ito ay nabayaran na yung pledges na ito. Damdaming Bayan.
Yan lang po yung ilan sa mga mabibigat na binitawan na salita kanina ni Miss Arlene Stone sa panayam po ng 2x2 sa exclusive interview ng 2x2. Hindi pa rin po matapos-tapos yung issue na yan kay Pastor Apollo Kibuloy at hanggang ngayon po hindi pa naman po siya umaharap sa hearing ng Senado, pero kahapon nabanggit na makatapos ang hearing ng Pogo nito sa Bamban Tarlac naman, yung kay former Mayor Alice Guo, yun pong dismissed mayor ng Bamban, ay mukhang isusunod itong hearing naman kay Pastor Apollo Kibuloy at alam naman po natin na mayroon siyang kaso ng human trafficking at aside from that, mayroon din po siyang kaso sa Amerika na isinampa rin po sa kanya na pagkatapos dito sa Pilipinas, mukhang ang magiging proseso ay pagkatapos dito sa Pilipinas ay haharapin naman niya yung kanyang kaso kung susundin ang batas. After that, kapag natapos na yung sentensya na rito, baka harapin naman niya yung kaso niya sa Amerika. Pero maliban po dyan, marami din po tayong mga issue na tinututukan. Maliban po yung kay Mayor Alice Guo, naging controversial din po yung pagharap ni Vice President Sara Duterte, yung pagdalo niya po sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga po sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. At maya-maya po mayroon tayong makakausap sa ating programa, pero hindi pa pala ako nagpapakilala, nakalimutan ko na. Daming Humahabol po sila kay Mayor Deo Macalma. Naipit yata ng traffic. Ano ba yan, Lakay? Thursday pa lang nata-traffic ka na. Hahabol po sa atin mamaya sila kay Mayor Deo Macalma. Pero sa ngayon po, ako po muna ang inyong makakasama dito sa programa. Ito po si Sister L. Elaine Apit. Samahan niyo po akong tutukan, talakayin at alamin ang mga latest na balita po na ating pag-uusapan dito sa ating programang Daming Bayan. Nabanggit ko po kanina ito pong pagdalo ni Vice President Sara Duterte diyan po sa pagdinig ng House at kung maaalala nyo po yung medyo naging usap-usapan, magdamag sa social media, ito pong pagtanggi niya, yung pagtitake ng oath. At mamaya po hihinga natin ng reaksyon ang ating makakasama ngayon. Hindi ko na patatagalin pa dahil kanina pa pala na sa ating Zoom ang ating guest ngayong umaga po. Pasensya na po sa ating guest dahil alam ko po dapat nandito sila. Kay Lakay, lumipad ka na kaya? Pero for now po, ako po muna yung makakasama, si Senator Amy Marcos, ang Chairperson, Committee on Economic Affairs at Committee on Electoral Reforms. Makakapanayam natin dito sa programa upang talakayin, pag-usapan at sagutin ang ilan sa ating mga katanungan tungkol po sa ilang mga mahalagang issue na dapat po nating napag-uusapan. Good morning, Senator Amy, ma'am. Yes, good morning. Kumusta na kayo dyan? Yes, Senator, hindi ko makita ang beauty ni Senator Amy. Asan yung Zoom? Ay, teko. Hindi ko makita. Ayan, na-erase ko yung sarili ko. Ayan, andito na ako. Good morning, Sen. Kumusta po? Wala, okay lang. At least, andito tayo. May good news ako. Ayan, may good news ako for a change. Sige, Sen. Unahin natin yan. Mag-umpisa tayo sa good news. Palibasa, parating lang bad news. Hindi, may good news ako kasi kagabi naipasa yung free trade. Wala nang taripa yung saging ng Pilipinas. Ibebenta sa Koreano. Alam naman natin, naghihikahos ang saging dyan sa Davao. Dyan sa mga kasuluk-sulukan ng ating mga lalawigan. At least, export free na. Wala na yung 30% na taripa na hindi na tayo makabenta. Ayun. Yun lang, para makatulog lang. Good news yan, Senator Ma'am. Napakalaking bagay po niyan, lalo na po doon sa ating mga, malaking tulong po yan sa mga magsasaka and sa mga magsasaging nating mga kababayan. Pero Senator Ma'am, eto, alam ko good news ang bungad natin, pero may mga ilan po tayo dito pag-uusapan sa programa na kailangan po nai-inform at alam po ng ating mga kababayan. Unahin ko na po muna, Senator Ma'am, bago po doon sa ilang mga controversial na issue. Unahin ko lang po itong ang COMELEC, Senator Ma'am, may na-delist po sila na voters, libo-libo po itong na-delist po o nawala po sa listahan. So ano po ang natin dito, Senator Ma'am, pag-reactivate ng registration, kasi sayang naman po yung mga na-delist na hindi naman po natin alam kung ano yung reason ba't po sila nawala doon sa listahan.
Okay, at eto nga, medyo na-alarma ako nung isang araw pa dahil tinitignan ko halos 4.4 million natanggal sa voters list. Naku, napakarain nun, ano? At yung iba nagsasabi baka umabot pa raw ng 5 milyon tanggal na sa pagiging botante. Ang kaisa-isang karapatan ng Pilipino na pantay-pantay, isang boto natin, mayaman at mahirap. Kaya talagang sabi ko, kinakailangan dagdagan yan. Sabi nila, nadagdagan naman, pero 400,000 lang. Naku po, sabi ko, hindi po pwede yan. Kaya nag-usap kami, agaran naman, sumagot ang COMELEC, dahil ako nga yung chairman dyan, at sabi nila, unang-una, i-extend natin yung online. So, yung online na registration, i-extend daw hanggang sa September 25. So, napakadali nun, ano? Sa online lang. Tapos, pinalawak na natin, as you know, hindi na kailangan bumalik sa kung saan sa barangay, kundi pwede kang magre-register sa mga mall. Kaya komportable kung pupunta ka rin at may bibilhin o kakain o mamamasyal, abay mag-register na po kayo. Ito ang tanging pagkakataon natin na madinig ang boses ng bayan. At alam naman natin na yung mga OFW, halimbawa, konti lang, kakarampot lang talaga ang bumoboto. Kaya please, magsiboto na po tayo agad-agad at napakadali ng online. Naku, tama ka dyan, Senator Amy, ma'am, ano? Ngayon, hindi na kailangan pumila pa ng mahaba ng ating mga kababayan kasi sa mga mall, mayroon na tayong kung saan pwedeng mag-register ulit o mag-reactivate ang ating mga kababayan. Ito naman po yung kinagandahan ng bagong sistema natin ngayon. Yes, at alam ninyo, palagay ko, marami kasi hindi bumoboto sa barangay election. Akala nila basta-basta lang, hindi na sulit na umuwi. Ang problema, kabilang doon, pag dalawang eleksyon, hindi ka bumoto, strike out ka na doon sa listahan. Meron tayong national election. Siyempre, alam natin yun, yung 2022, kasi presidential yun, maingay. Pagkatapos may barangay election na nakaraang taon, strike 2 na yun. Ibig sabihin, 2 beses kang hindi bumoto. Siguro nakakalimutan natin kung hindi kayo bumoto ng barangay election, naku, baka na-strike out na kayo. Kaya paki-check lang at magrehistro kaagad-agad. Alright, ayan na. At moving on naman tayo. Naku, dapat aware po kayo dyan sa ating mga kababayan, lalo na po dun sa minsan says, ay, ayoko munang bumoto ngayon, sa susunod na lang ako. Baka mamaya po. Oo, di ba sen may mga ganun, tinatamad bigla. Exercise your rights to vote. Tama, Sen? Tama, your one and only chance na marinig at pantay-pantay ang lahat ng Pilipino, kahit sino ka pa man. Opo. Pero ito, Senator Amy, ma'am, nabanggit nyo kanina yung taripa sa saging free na. Pero ito po, pagdating naman sa subsidiya para po dun sa pagta-transport ng bigas, yung shipment po ng bigas dito mula sa area ng Visayas at Mindanao. Kumusta po ito, Sen? Ano pong update natin dito? Ay, nako, eto nga yung problema ko. Kasi yung sa Department of Agriculture, matagal na namin sinasabi. Kung minsan, halimbawa, walang pagkain sa Maynila, o napakamahal ng gulay, yung sibuyas, daanan na natin. Noong nakaraang ilang buwan, yung kamatis naman, nagsimahalan. Abay, napakadami niyan doon sa amin, sa Ilocos, pati sa Benguet. Higit sa lahat, dyan sa Bukidnon, South Cotabato, kadami-daming gulay. Hindi naman nadadala pagkat ang ating shipping cost ay higit 3 beses para mag-export. Saan ka nakarinig? Dito sa loob ng Pilipinas, Mindanao to Manila, times 2, times 3 pa, kesa sa mag-export ka sa Taiwan. Hindi tama. Kaya, kinakailangan, sabi ko, habang kinakausap natin ang mga shipper at may-ari ng barko, abay mag-usap-usap tayo at bigyan na muna ng subsidy dito sa transport kaya mahal-mahal na kasi. Ayun, at yun ang tamang ayuda kasi yung dole-out, hindi naman tamad ang Pilipino, ba't naman natin pinanlilimos? Wag naman barya-barya ang binibigay. Tulungan natin sa kinakailangan nila. Meron silang may produkto galing sa iba't ibang sulok ng Bukidnon, sa Davao, sa South Cotabato, sa Zamboanga. Ikarga natin sa barko at tulungan sa bayaran ng shipping. Ganun din sa amin, extra rin sa Benguet, tinatapon na yung gulay, nakakaiyak ko. Pero walang pambayad sa truck. Grabe talaga. Yun ang parati kong dinadaing at sinabi ko nga sa DA, naku, yung ayuda, okay naman, ako yung pasimula
pamumuno niya nung panahon ng pandemic at pagkatapos ng pandemya. Kaya lang ngayon, ano kaya kung yung ibang marginal farmers natin, lalo na sa bigas at sa essential commodities, sweldo na ang ibigay kahit kakarampot, hindi sweldong minimum wage, parang pan-top up lang. Pero naaasahan nila at bayad sa trabaho na kinakailangan natin. Kasi sila nagpapakain sa atin, hindi naman tama na sila yung nagugutom. Nako, Sen, nabanggit nyo, mas mahal pa ang ibinabayad ng sa pag-ship dito sa local kumpara sa international na mga produkto natin. Paano nangyari yun, Senator Ma'am? Nakakabaliw nga. Ito nga, nagtaasa na nga yung gasolina at crudo. Isang problema na yan. Abay, isipin mo, hindi talaga makatarungan kung bakit naging ganon. Yung domestic shipping, mas mahal pa kaysa sa mag-e-export ka. Ang dahilan, ang sabi ng mga shippers, yung backload daw nila, wala silang karga. So, ibig sabihin, pag pupunta sa Manila, okay lang daw kasi yung may karga silang mga ani, mga baboy, mga kung ano-anong produkto galing sa Vismin. Yung papunta sa Vismin, bakante daw sila. Wala silang karga. So, kinakailangan i-coordinate natin. At yun nga, matagal ko nang kinakausap at wala masyado nakikinig. Sabi ko, dakilang Ilocana, magtipid tayo. Kausapin na natin. Di ba? Di ba? Kailangan talaga mag-isip para makapagtipid. Kausap ko yung mga Robinsons, SM, lahat ng mall natin, nagpapadala sila ng gamit at benta. Yung paninda nila sa iba't ibang mall sa Vismin, manggagaling kadalasan sa Manila. Kung papadala sa Manila, yun na yung backload nila papunta sa Vismin. Tapos ikarga naman yung mga gulay at iba pang bagay, mga bigas galing sa Vismin, dalhin naman sa Manila. Kapag ganon, mangangalahati yung cost natin. Ichechempo lang natin sa ating mga shippers na iba. Medyo konting koordinasyon lang yun. Hindi ko maintindihan ba't tayo nahihirapan dyan. Naku, Sen, alam mo, yung binabanggit mo po, napaka-importante kasi kaya po nagmamahal yung presyo ng mga gulay, ng bigas and everything. Dahil nga po dito sa bayad pa lang sa pagsiship, sino bang negosyante ang gustong malugi? Tama. Wala naman siguro gusto magnegosyo na malulugi, di ba? Kaya sinacharge nila doble, triple pa kasi sa pagod daw nila, isipin mo, bakante ang kanilang barko papunta. Sabi ko, bakit bakante? Wala bang binibenta sa mga iba't ibang mall, tindahan, palengke na nanggagaling sa Luzon? Meron daw. Di itsempo, di ba? Tama ba? Makiusuyo tayo. Ready naman yung mga mall natin at yung mga big time na nag-e-export sa iba't ibang, hindi naman export, nagpapadala sa Vismin. Nako talaga naman. Nako, I agree with you, Senator Ma'am. Napaka-importante po itong natatalakay natin kasi hindi naman po lahat aware na yun po pala talaga yung nagiging cost kaya po nagkakaroon tayo ng mahal na bilihin. Napaka-importante po naman po kasi sa ating mga kababayan ang murang bilihin. Pero kung magpapatuloy po yung mga ganito, paano mumura ang bilihin kung hindi nagagawa ng solusyon? Alam mo naman, ang mga babae, mga mami, walang budget na iba-budget. Kaya kung ano-ano na lang naiisip natin. At saka yung mga shippers, sabi nila, bakit kasi tingi-tingi ang karga? Pa-konti-konti. So maliliit ang barko, doble-doble ang gasolina. So kung sana may imbakan, ayun, ibagsak sa iisang lugar, maliliit rin kasi yung mga puerto natin. Yung ating mga pier, kaya liit-liit, wala daw paglagyan. Sa buong mundo, puros container port na. Tayo, tugboat, kamay-kamay, buhat-buhat. Talaga namang small time. May ma-aksidente pa. Ano ba naman yan? Kawawa talagang Pilipinas. Pero sana, Senator Ma'am, alam ko, nandyan po kayo at maganda po itong inyo pong sinusulong para matulungan yung atin pong mga kababayan. Pero Ma'am, sa ibang issue naman muna tayo ngayon. Kanina po siguro narinig ninyo, Senator Ma'am, nabanggit ko yung Pogo. Puntahan po natin ang issue ngayon ng Pogo. Senator, bago ako magtanong, ano po ang inyong say ngayon sa nagpapatuloy po na Senate hearing, sa paghihiring po ng komite ni Senator Risa Ontiveros tungkol po dito sa issue ni Mayor Alice Guo?
Oo nga, ano ba nangyayari dyan? Parang ano ba yan? Nagkakabululan, walang nagsasalita. Deadman ng deadman, nakakapagod sila ha. Kaya hindi na nga ako sumisipot, sabi ko wala naman nangyayari dyan. Tapos, nung isang araw, di natapos na yung deadman ni Alice Go. Ang next naman, nagtuturoan, naiinis ako dyan sa PAGCOR, PNP, turo ng turo sa isa't isa, ano ba yan? Kaya, sa palagay ko, aminin natin, lahat sila kasama, kasabwat lahat yan, kaya nagtuturoan ngayon, ang number one regulating agency, yung PAGCOR. Ang PAGCOR dapat managot. Kasi matindi ang experience ko dyan noong pa sa Ilocos. Wala pang pangalan Pogo, meron na kaming Fort Ilocandia, at meron ng high roller gamblers, lumilipad galing Taiwan, China, Korea, kung saan-saan. Ang problema, tinatanong ko kung minsan, nung gobernador ako, teka, bakit ang dami ng iba ang itsurang pumapasok? Sobrang dami na, ano ba yan? Tapos sabi nila, hindi, legal yan, kompleto ang papeles ng immigration, kompleto, yung iba may passport galing DFA. Sabi ko, gano'n, iba itsura at saka iba na yung ginagawa. Pagkatapos nun, may nadakip din kami na may mga credit card scam, yung 25,000 pieces ng credit card. Ako, sabi ko, hindi yata tama to, nadakip dun sa airport namin. At saka yung parang plancha, yung pang credit card ba? Sabi ko, teka, baka iba na yung ginagawa. Ayaw naman kami papasukin dahil may PAGCOR license daw. Kaya malalim ang hugot ko, galit ako sa kanila. At eto nga, sa palagay ko, yung PAGCOR, yung Bureau of Immigration, DFA, pati yung PNP, pag namulit ka, sasabihin mo, papasok ako dyan. Tapos sasabihin nila, hindi ka pwede pumasok, teritoryo namin. Tapos, masikat pa yung mga security nila, galing sosya, sa PNP, VIP daw. Ay nako, talbog ang beauty ko. Kaya, ang ending, talagang wala rin, hirap na hirap rin yung lokal dahil kompleto nga ang papeles dahil lahat ng ahensya nakisaw-saw, ano ba yan? Ngayon, itong narinig natin na tinuturo nung PAGCOR na tao, tinuturo na naman niya yung Chief of PNP. Sino naman kaya yun? Puros blind item, pwede ba maglabas kayo ng katibayan? Higit sa lahat, siguro panahon na, dalhin na natin to sa NBI at ikorte na to. Ano ba naman yan? Walang sasalita. Opo. Nako, Senator, actually, yung itatanong ko po, nasagot nyo na po. Pero, Senso, sa tingin nyo po, itong hearing na po na ginagawa natin sa Senado, tapusin na po natin ito at dahil dalhin na sa proper court para may makuha naman siguro yung sagot. Kasi laging I invoke my rights ang naririnig natin. Laging, pwede po bang hindi ko na lang sagutin? Parang pag ikaw nakikinig ng hearing, maririndig. Actually, kami nakikinig po, nakatutok po kami sa hearing kapag may hearing. Tama, ako din. Kaya lang, ayoko na pumunta doon kasi parang dinededman naman kayo lahat. Hindi naman kami sineseryoso. Nakakapikon na. So, ang pinakamahusay sa palagay ko, maglabas na ng katibayan. Huwag na may turuan ng turuan. Sabi ng PAGCOR, kasalanan ng PNP. Ayaw pangalanan yung PNP. Tigilan yung kalokohan na yan once and for all. Bigyan na tayo ng ebidensya at move on na tayo sa trabaho. Sa totoo lang, nakakapagod, kapoy na dyan sa mga investigasyon. Gusto ko na mag-move on. Medyo ang daming binabaha. Galing ako sa Dagupan kahapon. Sa awa ng Diyos, sa yung bagyong Hener. Nasa letter H na tayo, di ba? Yung bagyong Helen. Pero ang daming binabaha, ang daming nabibiktima. Pwede ba mag-move on muna tayo dito sa flood control at yung gawaing bayan? Kasi talagang dapat NBI na yung mga yan Imbestigahan na ng talagang investigador at dalhin sa korte, nakakapikon sila. Kasi actually, aside po kay Alice Guo, Senator Amy, ma'am, ito pang si Cassandra Leong at ito pa pong kapatid niya na pangalan nito si Sheila Guo. Si Sheila. Kapatid niya na hindi niya kadugo. Ang gulo nila. Hindi na ako interesado sa kanila. So marami na po nagsasanga-sanga. Bola tayo. Opo, actually Senator Ma'am, na po ito sanga-sanga na at marami na pong nai-involve na mga pangalan. Nabanggit niyo na nga rin po yung sinasabi ng PAGCOR po na isang former PNP chief ang nasa payroll po ng Pogo ni Alice Guo. So ang ngayon naman po ang direksyon ng mga tao, sino itong PNP chief na ito? So hindi po matapos-tapos yung investigasyon.
Ayun na nga, nagkakaturuan na nga kami sa Senado, niloloko na nga namin si Senator Bato. Ikaw yata, saan ka ba? Nagkakaturuan, sabi ni Senator Bato, ay, wala akong kamalay-malay dyan, pambira kayo. Ayoko nang ganun kasi puros blind item. Pang showbiz lang yan. Ito, krimen, pangkalahatang sindikato. Maglabas ng katibayan, imbestigahan ng makatotohanan, tigilan na to at kasuhan. Opo, maganda yung sinabi niyo, Senator Amy Mama, no? Dapat may managot at dapat may makasuhan dito sa nangyaring ito dahil ang hirap po ng nangyayari ngayon na parang hindi matapos-tapos at kung sino-sino yung sumusulpot na mga pangalan na ini-involve nitong ni Alice at nung iba pa pong humaharap sa pagdinig ng Senado. Tama. Masyado na siyang nagiging celebrity. Tigilan na to. Talagang abala kasi ako dito sa mga nabaha, na bagyo, walang makain. At sa kapanahon kasi ng budget ngayon, ang ating 2025 budget, binigay na ni Presidente Bongbong sa Kongreso at Senado. Kaya mahalaga na isa-isahin natin to. Today, COMELEC, tapos may DILG, speaking of police. Ayan, darating sila mamaya sa Senado. Pupunta kami. At ako naman, COMELEC naman ang reto ko. Kaya tignan natin maigi itong mga budget. Kasi kung tutuusin, ako naniniwala na kaya pang pigain yung budget. At imbes na sangkatutak na ayuda, na barya-barya ang binibigay sa mamayan, sweldohan kaya natin. Ako naniniwala ako sa konting, hindi naman sweldo, konting sahod na naaasahan, lalo na sa mga highly vulnerable na sektor. Yung laging nababaha, yung mga Makabebe, Minalin sa Pampanga, Hagunoy, Kalumpit, nako sa Bulacan, para magdi-disappear na yung mga bayan-bayan na yan. Nako, Senator Amy Mama, actually tama po kayo, no? Maraming dapat pagtuunan ng pansin at sana nga matapos na itong sa Senado at mapunta na sa proper court. Pero Senator, ito naman po sa ibang issue, nabanggit niyo po yung budget. Ayan, nasa budget na po tayo. Yung kahapon po dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito po yung iniimbestigahan po nila sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. At syempre, bago po nakasanay or according po sa rules, of course, nanunumpa po ang ating mga resource person. What's your comment po dito, Senator Ma'am? Dahil ang Vice President po natin ay hindi po siya nag-agree na manumpa po kahapon, pero pinagsalita pa rin naman po siya doon po sa hearing. Tama, hindi na ako makiki-comment dyan. Mas maigi, aralin ng ating mga abogado at tungkol sa rules. Ako naman, alam kong handang-handa, hindi naman papasok ng laban si VP, handang-handa siya. Kaya sigurado rin ako na kayang-kaya niya yan. Kahit mag-isa siya. Sabi nga niya, ayaw na niya i-stress ang mga seniors, katulad ni GMA at ni Kong Marcoleta. Kaya alam ko, kayang-kaya, mag-isa nga pumunta Kaya kung ano man yung mga tanong na legal, I'm sure handa naman siya sumagot pagkat abogado man yun. Tama po kayo dyan. Sen, bago ko po kayo bitawan sa ere, hindi nakakahabol. Mukhang naipit talaga sila kaysa traffic. Nasaan na kaya siya? Pero nasa Pinili. Baka nanggaling pa sa Pinili, Ilocos Norte. Alam mo naman, kababayan ko yan. Bumili pa yata ng utong, tsaka ano ba yung paborito niyang gulay? Sen, kabatiti, tsaka utong. Ayan. Puros pasto. Nakaka-iskandalo yung aming mga bastusin, mga gulay, shocking, mga kabatiti, utong, tapos yung lutong talong, yung poke-poke. Ay nako, sabi talaga, ang tindi sa tenga Sabi ko, hindi bale, masarap naman. Tigilan ninyo yan. Opo. Pero Sen, bago ko po kayo bitawan. Pero nakakatuwa kasi yung good news kay Lakay Deo, doon sa bayan nila, meron tayong national craftsperson, si Magdalena Gamayo, yung master weaver. Isipin nyo, umabot ng 100 years old last month. Kaya tuwan-tuwa po kami. Excited kami noon. Umabot ng 100 years old, siya yung weaver. Meron na siyang eskwelahan, tapos tinuturuan niya yung bagets. Pinapasok namin yung mga yung mga heritage craft, katulad ng handloom weaving, ginagawa na namin bahagi ng senior high school. Kasi puro
mga oldies, mga Opo. bakit, mga lola Mga na bakit. lamang ang nakakaalam, Mhm. baka tuluyang mawala. Ang good news, ang mga bagets, type na type, paano malakas ang benta sa Rockwell at sa mga sosyal at sa BGC. Oo nga, tama ka dyan, Sen, ano? Tapos kapag binili mo na siya dito, sobrang mahal na. Pero kapag ka sa kanila, very affordable ang price. Ako nga po nakabili ako ng yung mga Filipiniana, modern Filipiniana. Tama. Magaganda, Sen. Ang gaganda ng quality. Oo, kaya nga sinabi ko sa kanila, magtahinan kayo kasi sayang yung tela dinadala sa Maynila. Opo. Pagdating doon, 1,000 na, Totoo hindi po. naman ganyan ang benta natin dito. So, yun ang nangyayari at natutuwa ako kasi pinakialaman na ng mga bagets, nagdi-design na sila, nagtatahe at Opo. nagtitinda. Medyo na-upgrade na rin yung sinasabing Ilocano color na 100 kulay sa isang yard. Medyo na-upgrade Na-upgrade kami na. sa mga kulay-kulay, mga Opo. design, linalakihan, liniliitan. Alam mo naman ang type namin, makulay. Makulay. May nabili ako, Sen, makulay, pero ang ganda nung color combination. Modern Filipiniana po siya. Sen, bago po kita bitawan sa ere, last na lang po your comment regarding po doon sa nabanggit ni Vice President Sara Duterte na hindi sila friends ni PBBM, pero kayo daw po ay friends na matagal na, I think 2012, since 2012 po yung kanyang nabanggit. Yes, ouch, masakit nga, masakit yun. Pero matagal ko na siyang kilala kasi pareho kami local. Siya yung mayor ng Davao noon at ako naman napunta rin sa Cebu pagkat ako governor ng Ilocos Norte. Opo. Nagpipitch kami para sa tourism. Kaya nag-umpisa kami noon pa. At nagustuhan ko rin siya kasi natuwa ako sa programa ng Davao, nabilib ako at higit sa lahat nakita ko yung puso at malasakit para sa tao. Tuwan-tuwa ako, walang takot, bagets. Sen, ako bago po tayo alam mo naman ako naghahanap ng ka-level na bata-bata. Ganun na ngayon eh. Yes, kailangan yon, Sen, kasi pagka medyo lagi kang stress at ang mga kasama mo mas older than you, baka mamaya makuha mo yon, mas tumanda ka. So, dapat bagets lang tayo. Correct. Yes. At nakaka-impact yan, nakaka-impact. Yes, totoo po yan. Send your, baka po meron kayong paalala sa ating mga kababayan, baka po meron po kayong mensahe po sa kanila. Go ahead po. Yes, maraming salamat sa inyo. Tag-ulan, ito yung tinatawag na gawat sa amin, sa Ilocos. At talagang taghirap ngayon, kaya asahan ninyo, tutulong kami. Pero kinakailangan magkaroon tayo ng mga pangkalahatang solusyon sa baha, sa climate change, sa lahat ng problema. Kaya andito kami at puspusan nagtatrabaho. Asahan po ninyo, masipag kami dyan sa Senado. Maraming salamat. Mabuhay! Senator Amy Marcos, Sen, maraming salamat po at God bless po, stay safe po sa inyo dyan and of course good luck po dahil alam ko pong busy po kayo dyan sa Senado. Good morning po and thank you po. Daming Bayan. Nakapanayam natin si Senator Amy Marcos, ang super ate ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang chairperson ng Committee on Economic Affairs at Committee on Electoral Reforms. Tayo po ay magbabalik sa ating programa Pilipinas ang oras, 43 minutes na po makalipas ang alas 8 ng magandang umaga. Daming Bayan. Daming Bayan. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Damdaming Bayan. Nako, pasensya na kayo medyo mahaba-haba po ang ating commercial. Ganun po talaga kapag nagna-number 1 ulit. Maraming salamat po. Number 1 po ang DZRH sa Kantar, latest survey ng Kantar. Kaya maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta dito po sa DZRH at sa lahat po ng aming pong mga programa. At sige, puntahan muna natin bago sa iba pa natin mga balita. Batiin ko lang mabilisan may mga nakatutok sa atin. Hello kay Miss Mary Grace Navera Masa. Shout out, number 1 fan daw dyan sa may Quezon City at proud Bicolana just like me. Diyos mabalos po. Maraming salamat po. At shout out po sa nakatutok sa atin sa YouTube. Ngayon po meron tayong
Bumaba tayo. Haba kasi ng commercial natin, Norman. Kanina, nasa 5,000 mahigit ang ating viewers, pero ngayon nasa 4,000 plus sa ating YouTube channel na DZRH News Television, and sa ating Facebook naman, mamaya check ko at magsha-shoutout tayo ng mga nakatutok dyan. Pero for now, puntahan muna natin ang Ninong ng Bayan. Ilang days na lang ba bago mag-Pasko? Kailangan kong munang i-check kung ilang days na bago mag-Pasko. 98 ba? Tama ba ako? Days before Christmas, 98 ba? 97 days bago po mag-Pasko. Puntahan muna natin ang Ninong ng Bayan, Sister Ren Alfaro, para sa ating Malakas promo. Nandyan ngayon sa May Binondo, Manila. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas Malakas Promo. Bakit ganun? Naka-on yung audio ko dito sa isa. Yun. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Merry Christmas everyone at Merry Christmas Ninong Sherwin. Sino ang nahuli mo dyan na nanonood, nakikinig sa atin, Sherwin? Yes, Sister El, nako, malayo pa man ang Chinese New Year, dumayo na tayo. Dito sa dahil Mooncake Festival ang una. Tatapos lang ng Mooncake Festival. Pero na dito tayo sa Ongpin, ito makikita natin yung Filipino-Chinese art, na friendship art. Yan ay isang marka ng pagkakaibigan ng Pilipino at ng Chinese na siya nga namumutawi dito sa bahaging ito ng Ongpin sa Binondo, Maynila. At syempre, bukod sa Filipino-Chinese art, isa sa mga pinupuntahan palagi ng mga kababayan natin dito sa Ongpin. Ito nga pamoso na Holy Cross kung tawagin. Dahil pag dito sa Holy Cross, lumadaan ka, dito may Tomas Pinpin Street, obligado na magtutulos ng kandila o kaya ito yung mag-aalay ng insenso para sa mga personal na mga dalangin ng ating mga kababayan. Dito yan sa bahagi ng Binondo, Ongpin Binondo, dito sa Maynila. At yung ilan may mga personal na mga hiling, talaga namang natutupad dito sa Santo Cristo de Longo sa Holy Cross. Dito yan sa bahagi ng Tomas Pinpin Street. Pero eto, pag binaybay mo tong Tomas Pinpin Street, sa likod nito nga pamosong Filipino-Chinese convenience store, grocery, meron dito nga isang barangay livelihood program na stall na malakas ang nakikinig sa DZRH. Wow! Eto, huling-huli natin nga kanina dahil dumatay kanina rito sa area na to. Nakatutok sila sa DZRH. Ayan yung kanyang radyo. Ate, magandang Aba naman! Magandang radyo. Yan ang kanyang radyo. Pangalan mo, ate? Iris ko po. Si Ate Iris, palagi ka nakasunin sa DZRH? Opo, madaling araw po lagi ako nakikinig sa DZRH. Aba naman! Lagi nakatutok sa DZRH. At sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Teo Macalma, si Lakay. Aba, dahil paborito si Lakay. Dahil sila kay Teo Macalma paborito mo, ito meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat po sa DZRH. At syempre meron ka rin RC Cola. At syempre meron ka rin Emperador. Ayun, ang vitamin E. Ayun. Vitamin E. At syempre meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. So ano naman, pag talaga nakatutok ka sa DZRH, swerte ka. Ano pakiramdam mo ngayon? Masaya po. Sakto po, mag-birthday po ako sa 27. Aba naman, advance happy birthday. Meron ng pansagay, meron ng pangpulutan. Opo, maraming salamat po. Dagdag mo na rin pulutan yung mga tinitindan yung ulam. Ayan, napakarami. Tignan mo. Aba naman, ano yan? Minudo ba yan? Akaldereta pala. Tapos, dinuguan? Adobo. Pang-ulap. Wala kang naitama. Paborito ni Sister El, Bicol Express. Ayun, Bicol Express. Paborito ni Kuya Greg, Bopis. Ganda sa bagayan. At siyempre,
paborito ni Ate Malu, pakbet. Ayan, tsaka sila kay pinakbet. Gusto yan nila kay. Sila kay, national ulam nila kaya, pinakbet. Pero meron dito kay Koreanong kasama. Sino tong Koreanong to? Si Park Seo-joon. Park Seo-joon ba yan? Park Seo-joon nandito. Nagtitinda rin mga barley. Nandito, di ba? At yun, ako maraming salamat ate sa patuloy pagtutok sa DZRH. Maraming salamat po, DZRH. At syempre maraming salamat din sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa mutok lang sa DZRH para sa mas malakas promo. Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH6 Sherwin Alfaro, and congratulations po kay Ate Irish. Ayan, advance happy birthday. At maraming salamat po sa palaging pagtutok sa DZRH. At sa mga nanonood, nakikinig sa atin, ano pang hinihintay nyo, lakasan nyo pa rin po ang inyong mga radyo. Malay nyo kayo na po ang susunod na manalo sa ating malakas promo. Dahil si Sherwin po, araw-araw, umaga hanggang hapon, nag-iikot po yan sa Metro Manila and Mega Manila para po hanapin, hulihin kung sino man po ang mga nakatutok dito sa ating istasyon. At shoutout natin, hello kay Felby Babes, good morning daw, watching from Vancouver. Ay, hello po, magandang umaga po sa inyo dyan. Marhay na aga kay Jason Baldemoro, ayan, shout out sa iyo, nakatutok sa atin via YouTube channel. At kay Ty DJ West Plains, ang kanyang username sa YouTube channel, na nanonood naman dyan sa may 13 Martires sa Cavite. Good morning po sa inyo. At kay OG Veray, ayan, kahit daw maulan, namumulaklak ang beauty ko raw. Aba, thank you. So, biglang naging pabebe. Babalikan pa po natin ang ilan sa ating mga reports. Standby din po sa ating reporter sa Malacanang. Update mula sa ating reporter in Malacanang, si RH14, Miss Leth Narciso. Standby RH15, Giselle Ricafort. Aba, may nag-aabang sa'yo dito. Sabi niya, si RH15 nga para gumanda ang araw ko. Sige, mamaya, At si RH5, Val Gonzalez, standby. And of course, alamin natin ang update mamaya sa Senado at sa Kamara. Ano nga ba ang mga abangan natin, tututukan natin? May hearing ba? May schedule na ba ng mga hearing na inaabangan ng ating mga kababayan? Magbabalik po tayo. Pilipinas ang oras, alas 9 ng umaga. RH number 1. Ate, tayo po ay nagbabalik sa ating programang Damdaming Bayan. O, di ba iba yung tugtugan? Kasi sila kay late. Makakahabol pa ba sila kay? Ito yung trending na, di ba? Oh, kala nyo millennial to, millennial. Isang magandang umaga ulit, Luzon, Visayas at Mindanao. Sister El po, Elaine Apit, minus lakay Mayor Deo Macalma. Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Damdaming Bayan. Sige, tama na muna yan kasi pupunta tayo sa Malacanang tapos yun ang aking background music. Masabi ni Miss Let, ano yan? Daming Bayan. Alamin muna natin ang latest sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos, aba, magandang balita. Mamimigay ng ambulansya. Importante ito, lalo na sa mga LGU natin. Actually po, ako bilang laking probinsya, ito po yung isa sa mga problema dahil wala pong ambulansya kapag merong emergency, nagkakasakit. Hirap yung ating mga kababayan na isugod sa ospital yung kanila pong mga kamag-anak na kailangan po ng agarang atensyong medikal. Kaya maganda ito, no? Si Pangulong Bongbong Marcos, mamimigay ng ambulansya dyan po sa Iloilo, mga distribusyon din ng lupa at mga distribusyon din daw po ng lupa dyan sa Palawan. Good news yan. RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister El, biyaheng Palawan at Iloilo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa tuloy-tuloy na pamamahagi ng tulong mula sa pamahalaan. Unang pangungunahan ng Pangulo ang distribusyon ng mga titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng agrarian reform na gaganapin sa Coron. Ayon sa Department of Agrarian Reform, aabot sa halos 1,300 titulo ang nakatakdang ipamahagi sa mga magsasaka sa Palawan. Magkakaroon rin ng ceremonial turnover ng farm to market roads. Sinabibilangan ito ng San Nicolas to Sitio Canyogan, Sitio Nalbot to Arado at Busuanga to Karuray. Mula sa Palawan ay didiretso ang Pangulo sa Panay Island sa Iloilo
para mamahagi din ng mga titulo ng lupa. Kasunod nito, pupuntahan ng presidente ang Pasig, Iloilo para pangunahan ang turnover ng patient transport vehicle o ambulansya sa mga LGU na kaloob ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito si Miss Leth. Yes, Miss Leth. Kumusta si Pangulong Marcos? Di ba nagkaroon siya ng sipon? Ay, oo. Okay naman siya. Sabi niya, may ubot sipon siya, pero tuloy daw yung kanyang trabaho. Tuloy ang trabaho. Napakasipag naman. Thank you, Miss Leth. Ito si Les Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, RH14, Miss Leth Narciso. Update po mula dyan sa Malacanang. Aba naman ang Pangulo, no? Naku, pero ingat-ingat po sa ating mahal na Pangulo. Mahirap po yung, sabi nga nila, mahirap magkasakit tapos nabibinat. Siguro sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, nakaka-relate kayo doon. Kapag, di ba, may sakit, pagka nabinat, minsan pag bumalik, mas malala ang nagiging sakit. Kaya ingat-ingat Hindi lang po sa kay Pangulong Marcos maging sa ating mga kababayan na nanonood nakikinig ngayon. Kapag kayo po ay may sakit, ipahinga niyo po 'yan. Huwag niyo pong pilitin ang inyong mga sarili dahil mahirap na po kapag lumala ang sakit. Puntahan natin ang update naman diyan sa Kamara dahil dumating na si Alice Guo diyan po sa Kamara. Alamin natin ang update mula kay RH12. Milky Rigunan, Manang Milky. Live sa Viber si Manang Milks. Manang Milks. Panawagan sa Smart Manang Milks. Yes, dumating ito sa Kamara si Alice Guo ng 8:46 a.m. Yan yung nakalag dito sa pagdating niya at para dumalo sa Quadcom hearing mamayang alas 10 ng umaga. Ang sabi ng Quadcom Committee sa pangunangan ni Congressman Robert Ace Barbers na siyang chairman ng Quadcom ay bukod kay Alice Guo ay uupo rin bilang resource person ng hearing ay itong si Attorney Harry Roque para rin sagutin lahat ng mga alegasyon laban sa kanya, although matagal na siyang ipinaghahanap ng mga otoridad sa panguna nga ng House of Representatives Sergeant at Arms at tumutulong na rin sa paghahanap kay Attorney Roque itong Philippine National Police. Anyway, Elaine, yes, as of August 2024, 85 million pesos talaga ng bank accounts at maaari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy ang na-freeze na ng Anti-Money Laundering Council. Ito ang iniulat ni ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, ang sponsor ng 2025 budget ng AMLAC sa plenary deliberation sa Kamara. Sa interpellation ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brotas, sinabi ni Bongalon na may iba pang mga bank accounts si Kibuloy na tinitignan ng AMLAC. Sa panig naman ni Alice Guo, sinabi ni Bongalon, 464 million pesos ang halaga ng mga ari-arian ang na-freeze na ng AMLAC. Kabilang dito, Elaine, ang 13 transferred certificate of titles, maraming bank accounts, 12 motor vehicles at isang helicopter. Inamin naman ni Bongalon ng simulan ang investigasyon kay Guo, meron na mga pagtatangka ng benta ang mga property, ilan sa mga ari-arian ay ibinenta na sa murang halaga at meron na rin mga na-i-withdraw sa mga ilan sa kanyang mga bank account. Narito si Congressman Jill Bongalon. I would just like to give an update with respect to the Kibuloy case. As of August 31, 2024, the total amount frozen assets is already 85,829,978. At doon naman po sa kaso ni Mayor Alice Guo, kalungkot po sabihin, sapagkat nung nag-umpisa po yung investigasyon or kontrobersiya na kinakarap ni Mayor Alice, there were already attempts of disposing the properties. In fact, may mga na-withdraw na po sa mga bank accounts. And in fact, yung mga property ay binibenta po ng mababang halaga. Tiniyak naman ng AMLAC na patuloy ang kanilang investigasyon, lalo at puspusan na ang investigasyon sa mga questionabling yaman ni na Pastor Apollo Kibuloy at itong si Alice Guo. Para sa ilan pang mga detalye, yes, Manang Milky, Sister El. Opo. Kumusta naman Manang Milky? Mamaya abangan natin of course yung kay Alice. Alas 10 pa naman yan magsisimula. Pero kumusta ang update Manang Milks yung kay Vice President Sara Duterte na kahapon na usap-usapan hanggang ngayon magdamag trending yung
Naririnig ko nga yung mga tanong mo kay Senator Amy Marcos. Ang tagal kasi ng deliberation kahapon, dun lamang sa panunumpa. Ang sabi niya, bakit ako manunumpa? Ako'y inimbitahan dito bilang resource person, hindi naman ako witness. So ang sinasabi ni Congressman Joel Chua, na siyang chairman ng Good Government and Public Accountability, gano'n naman daw ang talagang tradisyon at nasa rules ng Kongreso at Senado na kapag inimbitahan, ikaw ay manunumpa, ibig sabihin lahat ng iyong sasabihin sa hearing ay pawang mga katotohanan. Pero para hindi na masayang oras, pinagbigyan na ng pangalawang Pangulo at nang manumpa yung ilang mga resource persons sa Elaine, siya lamang yung natatanging nakaupo doon sa hearing at hindi talaga siya napilit na tumayo at manumpa. Ngayon, na magkaroon ng suspension ng hearing dahil tinatalakay nga yung ilang rules ng komite, tumayo si VP Sara at nilapitan itong si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Marcoleta at binulungan o meksena ang pangalawang Pangulo at ang sinabi niya, kasi na-ambush din namin siya kahapon after nung paglayas niya sa committee hearing, ang sinabi niya ay wag na daw ma-stress ang mga seniors na congressmen dahil kaya daw naman niya nasagutin kung ano man ang itatanong ng mga miyembro ng komite. Ang problema, Elaine, wala namang siyang sinagot sa mga gustong itatanong sana ng ating mga mambabatas. Ayun nga man ang Mills, ang itatanong ko sa iyo, sa harap pa ba, may susunod pa bang pagdinig na kailangan dumalo ang pangalawang Pangulo? Patuloy pa rin yung investigasyon at patuloy pa rin yung kanilang ipinapaabot na kumbaga ay imbitasyon para sa kanya dumado dito sa ongoing hearing ng public government and public accountability. Pero sabi nga nung ilang mga mambabatas, baka naman masayang lang daw ang oras nila kung dadating ang Vice President at ayaw naman daw sumagot sa ilang mga katanungan. So paano yun, Manang Milks? Baka hindi na i-invite pa ba? Pupunta pa ba? Ang standing invitation, yun ang term naman ni Congressman Joel Chua. Pero ang sabi nga nila, uusad ang investigasyon nitong naturang issue sa DepEd at maging sa pondo ng OVP. Dahil ang pasasagutin nila yung mga dating opisyal ng Department of Education under Vice President Sara Duterte at lalo na yung mga miyembro ng Boards and Awards Committee na nag-aaproba sa mga malalaking proyekto noon ng Department of Education. Alright. Thank you, Manang Milky. Parawagan na rin sa smart siguro telecommunications. Ay, oo, tama, Manang Milks. Parehas tayo nabubuisit. Mahirap ang linya. Wala tayong linya ngayon. At sana ay mabigyan maayos na dahil marami na rin mga naaantalang mga netizen natin at yung mga subscriber din nila hindi na nakakatawag. Ako si Milky Gulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH12, Manang Milky Rigunan mula dyan sa Kamara. O panawagan po sa Smart, actually ako halos magdamag, wala po akong signal. Parang kaninang madaling araw lang ako nagkaroon ng signal. Yung mga kasamahan natin dito, wala din signal dahil marami po sa amin. Actually, Smart and Globe naman ang gamit namin. Pero yung Smart hindi po namin magamit at yung iba nating reporter katulad ni Manang Milky, naka-Smart po siya, hindi po natin matawagan. Kaya ngayon nagre-report siya via Viber. So panawagan po sa Smart, baka naman po dahil kahapon pa po itong nangyayaring problema po sa inyo pong signal. So please, medyo bilisan naman po yung pag-aayos. Naiintindihan po natin na nagkakaroon ng problema, pero sana wag naman po masyadong matagal dahil naaantala din po na medyo nagkakaroon din po ng epekto, lalo na po sa tulad po namin na importante po nakakapaghatid po kami ng balita sa ating mga kababayan. Daming. Puntahan natin si RH5 Val Gonzales. Update naman, Bulkang Kanlaon. Nagpakita ng pag-aalburuto sa nakalipas na magdamag 30 insidente ng pagyanig na itala naman ng FIVOX. Detalye balita mo, RH5 Val Gonzales. Val. Sister Ella, lalo pa ngayong nagpapakita ng abnormalidad ang Bulkang Kanlaon sa Negros Oriental. Sa 24 oras na monitoring ng FIVOX, 30 insidente ng pagyanig ng lupa o paglindol ang naitala sa paligid ng pinakababantayang bulkan. Sa record na nilabas ng FIVOX, umabot sa mahigit 3,600 tonelada ng sulfuric dioxide ang naibuga ng bulkan kahapon sa kabila ng natatakpan ito ng ulap sa halos buong araw. Git ng FIVOX, sa
Sa kasalukuyan ay nakataas pa rin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Dahil dito ay maigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometers radius na permanent danger zone. Babala ng TVOX, mapanganib ang mga pinapakitang aktibidad na ito ng Bulkang Kanlaon na maring magdulot ng biglaang pagputok ng steam o phreatic explosion. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Ingat-ingat po sa ating mga kababayan dyan po sa, lalo na po yung mga nakatira dyan po sa malapit sa permanent danger zone, malapit po sa Bulkang Kanlaon. Ingat-ingat po tayo at maging alerto po tayo. Samantala, puntahan natin ang mula sa Kamara kanina, puntahan natin ngayon ang update sa Senado. Eto kung maaalala nyo po, mayroon kaming exclusive interview dito sa abogadong ito. Dahil ito pong abogado na tinutukoy ko, yung abogado na nagnotaryo sa counter affidavit ni dating Mayor Alice Guo, kahit wala na siya sa Pilipinas, dapat daw pong imbestigahan. Ayon po yan kay Senator Risa Hontiveros. Si Attorney Galicia, tama ba ako ng pagkakaricol, Tita Malu? Si Attorney Galicia, alam ko na interview natin to dito, exclusive ng 2x2. At ito po yung na-interview natin dito at siya po yung nagnotaryo at sinabi niya nga po na si Alice Guo ay nagpanotaryo sa kanya. Ngayon naman po ang sinasabi ni Senator Risa, dapat siyang imbestigahan. Alamin natin, ayan si Attorney Elmer Galicia, ayan yung kanyang pangalan. Alamin nga natin ang detalye ng balitang to mula kay RH28, Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Elaine, dapat lang na imbestigahan itong abogado na nagnotaryo sa counter affidavit ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kahit na ito pala ay nung panahon na yun ay nakaalis na ng bansa. Ito'y matapos lumabas yung report ng National Bureau of Investigation na sa kanilang pagsusuri ay hindi pirma ni Guo yung nakalagay sa counter affidavit na ito yung nanotaryo noong August 14, 2024 sa law office ni Attorney Elmer Galicia. Sa hearing ng Senate Committee on Women ay sinabi nitong si Guo na bago siya umalis ng bansa ay nakapirma na siya at yun ang inattach lamang doon sa kanyang counter affidavit na kinumpirma din yung kanyang staff na kanyang ka-look-alike na itong si Kat Salazar. Dahil dito ay hinimok ni Hontiveros ang Department of Justice at Integrated Bar of the Philippines o IBP na imbestigahan itong si Galicia dahil sa paniniwala na kung may kakulangan man yung kliyente ay kailangan ding managot yung abogado. Matatandaan na nung una ay matibay ang pahayag ni Attorney Galicia nang siya ay nakapanayam sa DZRH. Ngunit nang ito ay humarap sa komite ay bigla na lang itong nag-invoke ng kanyang right against self-incrimination. At ang binabanggit nga sa komite ay isa umanong kadante na kasamahan ni Attorney Galicia sa paniniwala ang nag-repair sa kanya para manotaryo ang counter affidavit nitong si Mayor Alice Guo. Lakay Raymond. Yes, Elaine. Lakay, kumusta? Ano ang susunod na hearing dyan sa Senado? Kailan ang susunod na schedule? May schedule pa rin ba si Alice Guo, ano pangalan nito? Si Cassie at yung kanyang kapatid at si Kibuloy. Lakay Raymond, kailan haharap sa Senado? Yung Alice Guo case or investigation ay ang kasunod nito ay sa araw ng Martes. I think 24 yata yun. Tama, September 24. 24. So araw ng Martes, ang sabi ni Senador Hontiveros, kung sakasakali at maayos yung pagtakbo ng hearing, baka yan na yung magiging huling kanilang pagdinig. Pero nakadepende din sila doon sa ilalabas na warrant of arrest ng Pasig Regional Trial Court. Di ba kinasuhan na siya doon ng human trafficking itong si Alice Guo. Ngayon kasi ang problema nila dito, Elaine, kapag wala pang warrant of arrest ang mula sa Pasig RTC at tinapos yung hearing ng Senado at maalis yung kanyang contempt order, ay biglang piyansahan niya yung kaso niya sa ngayon ay nalipat sa Valenzuela RTC, makakalaya ito. Makakalaya na. Alam na nga natin na tumakas na yan. Nahuli na lang sa Indonesia. So yun ang nakadepende sila dito, Elaine,
kung ilalabas ng Pasig RTC ang maglalabas sila ng warrant, ay maaaring tapusin na ng Senado yung kanilang pagdinig para yung mag-take over ay yung warrant of arrest na galing sa korte, dahil matatandaan na yung umiiral na warrant kay Mayor Alice sa ngayon ay yung galing sa Senado matapos siyang ma-cite for contempt, Elaine. So kailangan pala medyo mabilisan yung pagbaba ng desisyon ng korte, kay Raymond. Kasi ganun na ganun yung matatandaan mo yung nangyari kay Senior Aguila at yung grupo ng Socorro Bayanihan. Di ba, from na-invite sila dito sa Senate na humarap, dumating sila, na-contempt lahat yung mga opisyal ng SBSI. Habang sila ay nakakulong dito, hindi pa sila, nakakontempt pa rin siya nung the day na dapat ay makakawala na sila. Yun yung araw na lumabas yung warrant of arrest nila galing sa korte. Kaya yun, hindi na sila nakalaya, diretso posas, at ngayon sa pagkalam natin nasa sa bilibid na nakakulong itong sila, grupo nila Senior Aguila. Ganun na ganun yung tinitingnan nilang pagkakataon para hindi na makalaya muli, at dahil nga minsan nang napatunayan na nagkaroon ng pagkakataon ay tumakas palabas ng bansa itong si Go Huaping, o mas kilala sa tawag na si Mayor Alice Go, Elaine. Okay, thank you, kay Raymond. Mula sa Senado, ito banggitin ko na rin lang bago ko gawin po na yung karagdagang mga kwento dito. Dahil marami ang nagulat kahapon nung dumating dito sa Senate, ang daming mga sasakyan ng Philippine Marines. Akala namin kung anong nangyari na. Ano meron? Yung pala ay ang sabi ni Senate President Francis G. Escudero daw dito kay Lieutenant General Roberto Angcan, ang hepe ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado, ay ibalik sa dati na ang magsisecure sa Senate building ay Philippine Marines. Yung police ay sa labas na lang at mag-iimbestiga na lang sila if ever na mayroong mangyaring mga police matters within the vicinity ng Senado. Kaya yung ibang police dito na pinull out ng PNP ng Police Security Protection Group o PSPG, inilabas sila. Ngayon, makikita mo pag ikaw pumunta dito sa Senado, sa parking area pa lang, Elaine, ay mga Marines ang nakatalaga dito bilang mga security personnel na nagbabantay ngayon sa seguridad ng Senado. Ito yung Philippine Marine Security and Escort Unit. Parang walang pinag-iba yung mga nagbabantay sa DFA, yung mga nagbabantay dyan sa Luneta, yung andun kay Rizal, yung mga nakatikas pahinga doon. Ayun, mga kasamahan nila yun na kaparehong unit, at sila yung naibalik na magsisecure dito sa Senado. Ilang kapalit ng mga tauhan ng Philippine National Police. Kay Raymond, anong explanation kung bakit pinalitan? Yun nga yung tinatanong namin dito kay General Angcan kanina lamang. Ang paliwanag niya meron lang natanggap siyang instruction dahil ever since naman daw, sabi nga ng mga matatagal ng empleyado ng Senado, kahit nung galing pa doon sa Old Senate Building, dyan sa Maynila, yung na ngayon ay National Museum, ay talagang Marines naman daw talaga ang security in charge ng Senado. Ibinalik lang. Kahit nung so pagdating dito ay napalitan ng polis, pero ngayon ibinabalik lang nila doon sa original na design na ang mga security personnel na nagbabantay ay mga tauhan ng Philippine Marines. Alright. Thank you, kay Raymond. Yung kay Pastor Kibuloy, wala pang schedule dahil tapusin daw muna itong kay Mayor Alice Go. Ang pakiwari namin dito, baka sa panahon kasi by September 27, magbabakasyon na ang Kongreso dahil maghahanda na sila doon sa filing ng Certificate of Candidacy para sa first week ng October. Baka sa session break, doon gagawin yung hearing dito kay Pastor Apollo Kibuloy, at kapag tapos na rin yung kanyang mga pagharap sa Pasig at Quezon City Regional Trial Court. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Adbas para sa DZRH, sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH28, kay Raymond Adbas. Yan po ang ating mga latest update mula po dyan sa Senado. Samantala, magpapa-break muna tayo.
At sa ating pagbabalik, standby kay RH52 Edniel Parosa at RH15 Giselle Ricafort. Pilipinas ang oras, 9:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagbabalik sa ating programang Damdaming Bayan. Minus la kay Mayor Deo Macalma. Ito po yung nakakasama ngayong umaga. Sister L, Elaine Apit. Puntahan na muna natin ang report ng ating mga kasamahan. Maagang pagtukoy sa posibleng election areas of concern. Tinatalakay naman yan ng Philippine National Police Command Conference. Alamin natin ang detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Sister L, pinag-aandaan na ng pabansang pulisya ang 2025 midterm elections. Ito po magitan ng pagpapatawag ng Command Conference dito sa Campo Crame. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nagpaba ng direktiba si Police General Romel Francisco Martil para maagang tukuyin ang mga posibleng areas of concern. Kabilang nga dito yung mga potensyal na rivalry o tunggalian sa bawat lokal na pamahalaan na ipinaamoy na umano ng PNP Chief sa Command Conference kahapon. Misyon umano ng mga ground commander na makilala na yung mga puporma pa lamang sa kandidatura bago nakatakdang filing ng Certificate of Candidacy sa 1 ng Oktubre. Makikipag-ugnay na rin ang PNP sa Commission on Elections bago ang opisyal na ideklara ang posibleng hotspots o election hotspots dito sa bansa. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. Samantala, lalaking sumapak. Nakita niyo po ba yung video nito? Ako, napanood ko yung video nito. Sinapak yung enforcer. Sinapak yung enforcer. Diyan po sa Pasay City. Enforcer po ng Metropolitan Manila Development Authority yung sinapak. Kinasuhan na po yan. Alamin po natin ang detalye, update mula kay RH15. Miss Giselle Ricafort. Mayora, good morning. Sister L, good morning. Kinasuhan na ng mga otoridad yung lalaking nanuntok sa isang enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon dito sa Southern Police District, nakaharap yung 49 anyos na si alias Jones sa kasong indirect assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sabi naman ng MMDA, posible rin itong maharap doon sa reklamong resistance and disobedience to persons in authority. Matatandaang sa kasagsagan ng clearing operation doon sa FB Harrison Street sa Pasay City kahapon, abay inatake ng sospek ang 62 anyos na enforcer na si Emerson Pagala. Ito habang hinahatak ng enforcer yung nakabalandrang sasakyan ng sospek at 2 beses sinuntok na nauwi pa sa pagbagsak at pagkatanggal ng ngipin ng enforcer ng MMDA. Una rito sinabi ni Pagala na idinuldol ng sospek yung cellphone nito sa kanyang mukha habang sumukuha ito ng video, pero kanya itong hinawi bagay raw na ikinagalit ng sospek na nahulihan pa ng illegal na droga. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, RH15 Miss Giselle Ricafort. Samantala, batiin ko lang kailangan pala natin mag-commercial. Marami raw akong commercial Bakit gano'n? Nagreklamo. Ganun po talaga. Pagpasensyahan nyo na po sa mga viewers at listeners natin. Parte po talaga ng hanap buhay. Baka po hindi kami pasweldohin pag hindi kami nag-commercial. Pero bago tayo mag-commercial, mabilisang shoutout sa lahat ng mga nakatutok. Ngayon may time akong bumate. Batiin ko lang muna ng happy birthday ang kumare ni Tita Malu na si Miss Rose Lara. Ayan, happy birthday po sa iyo, Miss Rose. At wala ba tayo dyan? Nangihirit ba? baka bigla magpadala tita ng pagkain dito. Hindi naman kami tumatanggi dyan. Patay gutom. Ayan, happy birthday po at God bless po sa inyo. And magandang umaga. Magandang umaga sa iyo. Buenos dias kay Sir Aman Tosino. Good morning po sa inyo. Ayan, dyan po sa may Batangas. Magandang umaga. And hello po kay Nel Mansit sa ating YouTube channel. Sabi niya, hindi kompleto ang araw ko kung wala sa inyong dalawa sa programa niyong damda. Pagkayata, kulang. Pagka wala sila kay or wala ako, di daw kompleto ang araw niya. Pasensya na po sila kay po ay pinipilit mong humabol pero mukhang hindi makakahabol ngayong umaga sila kay. Kaya samahan niyo pa rin po ako. Huwag niyo po akong iiwan sa ere. Mahirap po yung mag-isa sa ere. Okay? At isang magandang umaga kay Peter Manaksa. Ayan, shout out daw mula dyan sa may Abu Dhabi.
Dhabi. Aba, hello po, lalo na sa mga OFW natin na nakatutok sa atin ngayong umaga. Hello kay Coach Dario Bognota na fan ni Lakay. Sabi niya, Lakay is a veteran broadcaster and he is pretty good and I agree with you, sir. And hello kay Eddie Castillo, good morning. Ayan, nanonood sa may Bacoor, Cavite. Magandang umaga kay Ronel Villarmino. Aba, maraming Villarmino, ayan, salamat po sa inyo pong papuri. Ayan, thank you so much po. And isang magandang umaga din kay, asa na ba? Sabi ni Coach Dario Bognot, Sara will also have to explain on her 6 years as mayor where she used her billions of confidential funds in Davao. How can she explain it if she can't explain the 73 million disallowed budget? Ayan, yan ay komento ni Coach Dario Bognot sa ating YouTube channel. At si Nelson Pingay naman, sabi niya, bakit hindi imbestigahan ng COA kung saan gagastusin ni BBM ang 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth? Ayan yung ilan sa ating mga kababayan na nagko-comment at nagpapahayag po ng kanilang damdaming bayan. Ayan. At shout out din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Baka magselos sila. Hello kay Nida Manansala. Good morning po. Kay Erlinda, good morning. Merlin Rapis na Laguna, good morning. Kay Michael Manalo, good morning. Nanonood sa Las Piñas. Rolando Miranda de la Cruz, good morning. Mayroon mga nagko-comment dito. Hindi lang daw smart ang may problema. Yung Globe daw, wala din daw signal, 2 days na. Saan po yung location ninyo? Dito po sa nag-comment sa atin, i-comment nyo po kung saan po para po baka po nakamonitor sa atin ng Globe ngayon. Maisumbong nga yan kay Ma'am Yoli Crisanto. Ayan, isusumbong natin yan sa Globe. Ibanggitin nyo lang po kung saan po ang inyong area para po ipa-check po natin yan, mabanggit at marinig po ng Globe at ng Smart. Again, panawagan po natin sa Smart, sana ma-fix na po, maayos na po ang problema sa signal. Samantala, bago tayo mag-break, puntahan ko muna ang report ni RH19, June Dimacutak, Municipal Mayor sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur, patay sa pamamaril. Detalye balita mo, RH19, June Dimacutak. June. Pinagbabaril patay sa itong si Buluan, Maguindanao del Sur, Municipal Councilor Muhammad Usman Alamada. Naganap ang insidente habang nasa loob ng kanyang pag-aaring karinderya sa National Highway, Barangay Poblasyon, Buluan Town ang biktima. Sa impormasyon mula sa Police Regional Office BARM, batay sa ilang witnesses, bumaba ang gunman mula sa isang Toyota Wigo, bitbit ng isang M16 rifle at pinaulanan ng bala ang loob ng karinderya kung saan naroon ang konsehal. Ayon sa Soko, nagtamo ng siyam ng tama ng bala sa katawan ng biktima dahilan ng daglian itong kamatayan. Tinangka pa man itong dalhin sa Buluan District Hospital na nasa harapang bahagi lamang ng kanyang karinderya, subalit wala na nga itong buhay. Ayon sa PNP, meron na silang suspect sa krimen. Mariin namang kinokondina ng pamunuan ng Maguindanao del Sur Police sa Provincial Office ang pangyayari at nananawagan sila sa publiko na magbahagi sa kanila ng impormasyon para sa ikalulutas ng krimen. Mariin rin kinokondina ng kanyang mga kasamahan sa UBJP Party ang pamamaslang sa biktima. Para sa kanila, ito isang brutal na pagpaslang sa isang lingkod bayan. Hamon nila sa otoridad na mabigyan ito ng agarang katarungan. Si Councilor Muhammad Usman Alamada ay aktibong chairman ng MILF Political Committee Buluan Chapter at siya ring UBJP Deputy Municipal Executive Officer sa Buluan, Maguindanao del Sur. Mariin ding nananawagan ng hustisya ang kanyang mga kaanak. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimacutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Thank you, RH19, June Dimacutak. Magbabalik po tayo, Pilipinas, ang oras 38 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginahawang Generica. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality pride detergent. Daming Bayan. Flash Report. Flash Report! Alkalde ng San Pedro City, Laguna, muling inireklamo ng kasong plunder at katiwalian dyan sa Ombudsman. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzalez. Val. Sister Ella, inireklamo ng panibagong kaso ng plunder at graft si San Pedro City Mayor Art Francis Joseph Mercado
Vice Mayor Divina Olivares at buong miyembro ng City Council. Ang mga reklamo laban sa Grupo de Mercado ay inihain sa Office of the Ombudsman ng dating empleyado ng San Pedro City Hall na si Jason Biernesa na nakatalaga noon sa Public Order and Safety Office. May kinalaman ng kaso sa manoy-manumalyang pagbili ng LGU ng 135 million pesos o 6,000 pesos kada square meter na halaga ng parcel of land sa Barangay Lantayan. Sa 14 na pahinang reklamo ni Biernesa, dismayado siya kay Mercado at sa City Council dahil sa pagbili ng 22,500 square meter property na lupa na aniyay walang kaukulang plano at legal proceeding. Sabi ng complainant, apektado silang mga residente ng Barangay Lantayan dahil ang pagtatambak ng mga lupa sa lote ay nagdudulot na ngayon ng malawakang pagbaha sa kanilang lugar. Sa mga attachment na kalakip ng kanyang reklamo sa Ombudsman, ipinakita ni Biernesa ang malawakang mga pagbaha sa kanilang barangay na resulta aniya ng mga maling plano ng LGU. Bukod dito aniya ay overpriced din ang nasabing bilihan dahil ang tunay na halaga lamang ng nabanggit na lupa ay 29.5 million pesos. Nito lamang si Siyempre 9 ay una na rin inireklamo ng kalintulat na mga kaso sa Ombudsman ng Grupo de Mercado dahil sa pagbili rin nito ng sinasabing overpriced na lupa sa isa pang barangay sa lungsod ng San Pedro sa lalawigan ng Laguna. Ako si Val Gonzales, PCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report. Damdamin Bayan. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Bago natin puntahan ang balitang negosyo ni RH17 Miss Nicole Lopez. Isang magandang umaga sa lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube channel. Hello kay Noel Dorosan, magandang umaga. Nanonood dyan sa may Melbourne, Australia, 13 degrees Celsius. Aba, napakalamig naman po niyan. At ang oras po dyan ay 11:39. Ayan, mabuhay po. Magandang umaga. At salamat kay Tay DJ West Plains. Sabi niya, since noong martial law, DZRH na ako. Lalo na mga drama katulad ng Simatar at Gabi ng Lagim. Aba, talaga namang alam na alam mong nanonood at nakikinig sa atin. Alam na alam ang ating mga lumang programa. Ako ang parang naaalala ko lang, maliit pa ako, yung Gabi ng Lagim. Samantala, inaabangan na po dyan sa House ang pagdinig ng Quad Committee, yung 4 na committee po dyan sa House. Dito kay dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo at mamaya po tututukan natin yan alas 10 ng umaga, sabi ni Manang Milky. So ilang minuto na lang alas 10 na. So siya po ay nandiyan na dumating na po dyan sa kamera at alamin natin mamaya kung ano ang magiging takbo po ng pagdinig ng House. Siya po ay nanggaling dyan sa may Krame, sa may detention facility dyan po sa may Krame at sa PNP Custodial Center dyan po sa Krame at siya po ngayon ay nandyan na sa kamera. Abangan po natin yan. At kung maliban kay Alice Guo, sino pa kaya ang mga babanggitin niyang pangalan? May mga mababanggit pa kayang pangalan. Pero sa ating mga viewers at listeners, naaalala niyo po ba si Lloyd Christopher Lau, yun pong sinasabing Big Boss tuloy, yun pong sinasabi na may kinalaman allegedly sa korupsyon po sa bilyong COVID-19 funds. Siya po ay naaresto kahapon at siya po ang dating Undersecretary ng Department of Budget and Management o DBM at sinasabing sangkot nga po sa overpriced na COVID-19 supplies at equipment. At alam ko mukhang saan ba ito na-aresto si Lau? Hindi ko ma-recall kung saan siya na-aresto, pero sinabi ni Senator Risa Ontiveros, dapat niyang harapin yung mga sa Davao City. Ayan, Davao City na-aresto kahapon si Lau. At sabi nga ni Senator Risa, dapat siyang managot at yung kanyang mga kasabwat. Sinasabi po, dapat daw kumanta kung sino ang kanyang big boss na may pakana at kung sino daw po ang nakinabang dito sa bilyon na COVID-19 funds na sinasabing kinurap. Ayan.
Alam naman natin ay antindi nung pandemic, pero hindi po natin maikakaila. Wala naman tayong pinapangalanan, pero hindi natin maikakaila na may mga iilan na pinagsamantalahan yung pandemya at mga kumita, pinagsamantalahan yung ganung pagkakataon na dapat sana ay nagtutulungan, pero may mga kumita. Sila po at 12 iba pa ay nahaharap po sa kasong graft sa pagkakadawit nga po sa korupsyon na nooy COVID-19 pandemic. Daming bayan. Puntahan muna natin ang balitang negosyo ni RH17 Nicole Lopez. Ang New NAIA Infra Corporation naglunsad po ng bagong website at social media pages. Ang detalye balita mo, balitang negosyo ni RH17 Nicole Lopez. Puyawan, Nicole. May bago ng website ang Ninoy Aquino International Airport social media pages at logo. Sa website na ito, mapapansin ang mga pagbabago sa dinidevelop pa lamang na online sites ng New NAIA. Ito'y kasunod ng takeover ng private consortium sa pangunguna ng San Miguel Corporation para sa rehabilitasyon ng paliparan. Makikita sa website ang iba't ibang impormasyon ukol sa NAIA, kabilang na ang ginagawang transformation project nito at ang kinabukasan ng pangunahing paliparan ng Pilipinas. Bukod sa website, inilunsad na rin ng New NAIA Infracorp ang kanilang social media pages gaya ng Facebook at X na dating Twitter sa pangalang New NAIA PH. Ayon sa NNIC, ang social media pages na ito ang magsisilbihan niya nilang daan upang makapagbigay ng updates sa publiko ukol sa ginagawang bagong bihis ng NAIA. Sabi ni SMC President Ramon Ang, ginawa nila ang website at social media pages bilang parte ng kanilang transparency sa publiko. Mapapansin nga rin sa website ng New NAIA ang section na Bagong Bayani na nakalaan para sa inspirational stories ng mga OFW na titingnan ngayon bilang mga bagong bayani. Nasa website din ang listahan ng airlines at kung saang mga terminal sila naka-assign. Bagamang dinidevelop pa lang ang website, may mga frequently answered questions na rito, QR code para sa e-travel at iba pang mga paalala sa mga pasahero. Ngunit ang ibang options ay wala pang mga laman at nakalagay pa lang dito ay page in progress. Matatandaan na sinabi ng New NAIA Infracorp na sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ay may aasahan na ang publiko pagdating sa maayos na escalators, baggage handling, mas maraming upuan, wifi at iba pa. Target din itong maka-accommodate ng 35 milyon pang pasahero kada taon, kung saan layon ng NNIC na makagawa ng bagong terminal building para sa mga ito. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 55 pesos and 72 centavos kada US dollar, habang naitala sa $73.65 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat RH17 Nicole Lopez Puyawan. Inaabangan natin yan sana mas gumanda ang ating paliparan dahil yun naman talaga ang ini-expect natin sa pag-take over ng San Miguel Corporation. Pero kailangan ko daw muna mag-commercial. 9:53 na po sa aking pagbabalik. Talaga ba mag-commercial pa ako, Norma? 9:53 na, may commercial pa rin tayo. Anyway, sige, baka hindi tayo bigyan ng Christmas bonus. Pilipinas, ang oras, 9:54. RH number 1. RH. Daming bayan. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Damdaming Bayan. Minus lang kay Mayor Deo Macalma. Nasa last stretch na po tayo ng ating programa. At bago tayo magpaalam, bagamat marami po tayo mga issue, mga balita na tinututukan, huwag natin kalimutan na mag-iingat po yung ating mga kababayan. Lalo na po yung weather ngayon. At sa mga nagtatravel na nakatutok sa atin, mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga sasakyan, ingat-ingat po tayong lahat.
Hello din po sa mga nakatutok na mga kababayan ko, Diyos marhay na aga sa mga Bicolano dyan. Uy, dyan po sa area namin sa Jubillar, mayroon dyang lugar na hindi po madaanan at dahil dyan hindi pa rin po nagkakaroon ng kuryente. Wala pa rin pong kuryente sa maraming lugar sa aming bayan dyan po sa Jubillar. At sana magawa ng paraan ng Aleco dahil kawawa naman po yung ating mga kababayan. Yung kalsada po kasi mukhang nasira dahil po ng mga pag-ulan. Bumigay yung kalsada kaya hindi po mapuntahan. Basta-basta, hindi madaanan ng mga malalaking sasakyan. Yun pong aming yung pong way papunta po dun sa aming lugar. Diyan po sa May Jubillar, sa lalawigan po ng sa probinsya po ng Albay. At hello kay, mayroon basahin ko lang bago tayo magpaalam, 2 minuto na lang, 10:00 na. Sabi dito ay dapat daw MMIA na ang pangalan ng NAIA. Yan ay sabi ni Godofredo Matias. Oh, bakit naman? Ano yan, tita? Good morning, ate. Pwede pakibati si Attorney Nikki Coronel, Chief of Staff ni Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro, si Ma'am Tenny Ramirez Bautista ng Damayang Filipino Movement Incorporated, Venus Bea Shonko, JB Masagka, Crizamel ng Kapitolyo ng Bulacan. Hello po sa inyo. Good morning kay Governor Daniel Fernando, kay Vice Governor Alex Castro, kay Ma'am Tenny Ramirez ng Damayang Filipino Movement. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga taga Bulacan. Thank you so much po sa pagsama sa akin sa programa ngayong umaga. Minus la kay Mayor Deo Macalma. Makakasama niyo po kami ulit bukas. Bukas po for sure nandito po sila kay Mayor. Ito po ang yung nakasama sa programang Damdaming Bayan, Sister L. Elaine Apit. Susunod na po ang programang Operation Tulong. Makakasama nyo naman po dyan ang nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Pilipinas ang oras, 10:00 na po ng umaga. Daming Bayan. This time